Nanonood po ako kayo ng YouTube. Yung sa programa ni Bunyog, Attorney Enzo Recto. Tungkol po ito sa pinag-uusapan tungkol sa impeachment. Kasi ang dami na po lumabas ngayon eh. Yung Kongreso, in-impeach si Sara. Naiyakin nila sa Kongreso. Sa Senado. Itong Senado, nag-iinarte itong demonyo. Sinong demonyo tinutukoy ko? Yung kampo ni Satanas. Di Chis Escudero ng Bicol. Ang daming kuda. Samantalang ayon sa batas pa lang, ayon sa mga marurunong, mismo yung gumawa ng konstitusyon. Hindi dapat, hindi ma-impeach si Sara. Itong Chis Escudero, recess kami. Wala na. Ayan, dumating na sa Korte Suprema. Dumating na sa Korte Suprema. Ngayon, naalarma itong Duterte's demonyos. Alagad ni Satanas. Nag-file din sila sa korte na humihingi silang temporary restraining order o pasamantalang paghinto para wag gumalaw yung Senado. Yan sabi ng Senado, sinabi ng Korte Suprema sa Senado, Senado, kampo ni Satanas, Chis Escudero, sumagot kayo sa loob ng 10 araw. Pinasasagot po sila ngayon. Yan. Pakinggan natin yung, abogado ito eh. Si Atty. Enzo ng Bunyog Party List. Pakinggan natin. Apo, yan. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa punto, diretso tayo. Punto, diretso. Okay, mga kabunyog, mga kababayan. Ayan. Okay, so mga kabunyog, nagkakandara pa na ang kampo ni Duterte para pigilan ang impeachment ni Sara. Bakit ko sinabing nagkakandara pa? Ayan, nag-file sila ng petition sa Korte Suprema. Sa Korte Suprema na sila humingi ng tulong. Pinapatigil nila ang impeachment ni Sara. Humihingi sila sa Senado ng relief. Ang gusto nilang mangyari, yung Senado hindi, sa Korte Suprema, humihingi sila ng relief o tulong sa Korte Suprema na maglabas. Gusto nila na ang Korte Suprema maglabas ng prohibition, parang TRO, temporary restraining order. Gusto nila na ang Korte Suprema sabihan ang Senado na wag ituloy ang impeachment. Defective daw kasi ang impeachment. Jed, sino-sino ang mga abogado na naghain ng nasabing petisyon sa Korte Suprema ngayong araw? Ang for ilang Mindanaoan lawyers at Duterte allies yung naghain nga ng isang petisyon kanina rito sa Korte Suprema at pinangunahan ito ni Attorney Israelito Torion at Attorney Martin Del Granada, dating LTFRB chairman na itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kasama rin nila yung higit 20 lawyers pa o 20 petitioners pa. Nais ng mga petitioner na mag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO na layo, ipasantabi at ipawalang bisa ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama rin sa layon ng nasabing petisyon ay ipag-utos ng Korte Suprema sa Senado na huwag dinggin o talakayin ng impeachment. Nais din ng petisyon na ideklara ng Korte Suprema na walang bisang articles of impeachment na ipinasa ng House of Representatives sa Senado. Kinwestiyon ng mga petitioner ang prosesong isinagawa ng Kamara sa impeachment ng pangalawang Pangulo.
Ayon sa grupo, ang mga impeachment complaint ay defective, constitutionally weak at jurisdictionally void o hindi naaayon sa batas. Aga after nga nung filing nila kanina sa Korte Suprema ay nagsasagawa sila ng press conference para linawin kung ano o tungkol saan yung petisyon na inihain nila sa Korte Suprema ngayong araw. At Kabaliktara naman ito doon sa ifinail ni attorney, sino ba yon? Attorney Hinaliano ba yon? Mayroon kasi isang Catalino, abogado, Aldeo, Panyero, na nag-file. Enerilio Ang Jr., gusto naman ni attorney petitioner. Hiniliano ba yon? Ang gusto niya, maglabas ng mandamus, order ang Senado, ang Korte Suprema para orderan ang Senado na mag-proceed na sa impeachment. Kasi ang nakalagay sa Constitution, trial shall proceed forthwith. Hindi pwedeng i-delay. So mga kabunyog, mga kababayan, ang kampo ni Duterte lumapit sa Korte Suprema para wag ituloy ng Senado ang impeachment. Hinihingi nila sa Korte Suprema na maglabas ito ng TRO, Temporary Restraining Order. Anong masasabi natin dyan? Ay wala yan. Wala yan. Sa tingin ninyo ang Korte Suprema uorderan ang Senado na wag ituloy ang impeachment? Sige nga mga kabunyog, mga kababayan. Sa tingin nyo, sige, kayong mga viewers ko, sa tingin ninyo maglalabas ng order ng Korte Suprema para sabihan ang Senado na wag ituloy ang impeachment? Yung kasi ang gustong mangyari nito itong sila, Attorney Israelito Torion, hindi niya nga mapigilan yung pag-aaresto kay Kibuloy. Ito pang impeachment ni Sara. Ang mga abogado na naman na nandyan, gumalaw yung mga abogado ni Duterte, yung mga taga Davao, si Attorney Israelito Torion, si Attorney Martin Delgra, ayan. Di ba yan si Martin Delgra, yung nasa ikalawa yan mula dyan sa kanan? Si Attorney Martin Delgra, ano bang posisyon nito nung panahon ni Duterte? LTFRB yata ito. LTFRB ba yan? Inappoint ni Duterte yan nung panahon niya Degra, LTFRB yata. Yan, si Attorney Martin Delgra. Torion, abogado Ngayon, ni yung Kibuloy. Attorney Martin Delgra, ikalawa mula sa kanan, saka yung nasa gitna, si Torion, abogado yan ni Kibuloy. Sila yung nag-file, yung babae, hindi ko kilala yan. May abogada, yung dalawang kaitim, yung dalawang nakaitim, yung nasa kanan, Coach Oli yan, DDS na vlogger yan. Yung nasa kaliwa naman, Boss Dada, DDS vlogger din. Hindi nga kayo umaatin sa pagdinig ng TRICOM Itong mga ito, pinatatawag itong mga ito. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, wala yan. Bakit ko sinasabing wala yan? Ito, may lumabas ng ganito. Ito yung lumabas na balita. Ayan Supreme Court spokesperson, impeachment is a nationwide concern. Yun. Ang tingin ng Korte Suprema sa impeachment, urgent. Kailangang aksyonan. Kaya nga, inorderan ng Korte Suprema ang Senado sa ilalim ni Chis Escudero within 10 days. Mag-explain kayo. Sumagot kayo doon sa final na petition ng mandamus. Kasi may isang abogado, sorry siyempre, ang dami kong inaalala. Pero parang Hiniliano yata yun. Tama ba ako? Attorney Hiniliano? Catalino Hiniliano yata yun? O Hiliano? Isang Catalino, abogado, Aldeo, Cariliano. itong abogado na to, nag-file siya ng mandamus Junior. sa Korte Suprema. Ang sabi ni attorney, dapat ang Korte Suprema, humihingi siya ng tulong sa Korte Suprema na orderan na ang Senado na mag-proceed na with the trial. Kasi ang nakalagay sa Constitution, trial shall proceed forthwith without delay. Constitutional duty ng Senado na simulan na ang impeachment. Kaya dumulog siya ngayon, Attorney Catalino Hiliano ba yun? Nag-file siya ng mandamus. Humingi siya ng tulong sa Korte Suprema para orderan ang Senado na mag-proceed na sa trial. Anong aksyon ng Korte Suprema? Ang aksyon ng Korte Suprema yan, impeachment is a nationwide concern. Very urgent ito. Kaya binigyan ng Korte Suprema ang Senado na mag-explain within 10 days bakit hindi dapat i-grant yung mandamus. Yan ang bilis ng Korte Suprema.
Ang bilis ng Korte Suprema. Kasi sabi nga ng Korte Suprema, impeachment is a nationwide concern. Urgent yan. Kasi imagine ninyo, nagsulong ng impeachment at in-endorse ng mga kongresista, 245. Ibig sabihin, hindi simpleng bagay yan. Hindi simpleng bagay yan. So tinitingnan ng Korte Suprema ang impeachment bilang urgent concern. Kaya nga binigyan lang ang Senado ng 10 days. 10 days lang ang ibinigay sa Senado para mag-explain. Ano ang ibinigay sa Senado? Sagutin nyo itong hinihiling ng ni attorney Demonyo! Pinapasagot kila Chis Escudero within 10 days. Bakit hindi dapat i-grant ang mandamus? Baliktad naman itong hinihiling ng kampo naman ni Duterte. Itong sila attorney Israelito Torion, attorney Martin Delgra. Ang hinihiling naman nila, mag-issue naman, hindi mandamus, kabaliktaran. PRO naman. PRO. Temporary restraining order. Gustong ipapigil ng kampo ni Duterte ang Senado. Kasi daw defective daw yung impeachment na isinulong ng Kamara. Ayon dito kay Israelito Torion, itong sila Israelito Torion, yung mga abogado ni Duterte yan. Si Torion, alam nyo naman yung nasa gitna, abogado ni Kibuloy yan. Ito si Martin Delgra, abogado ni Digong yan. So nagsama-sama sila, gusto nilang pigilin ang impeachment ni Sara, pigilan. Humihingi sila sa Korte Suprema ng TRO, Temporary Restraining Order. Bakit naman i-restrain ng Senado, ay ng Korte Suprema ang Senado? Constitutional duty ng Senado to proceed with the trial forthwith. Bakit naman pipigilan ng Korte Suprema ang ay ito namang mga abogado ni Duterte. Ito naman mga abogado ni Sara Duterte. Mapipigilan ba nilang impeachment na yan? Unang-una, yung impeachment, political yan. Ibig sabihin, political process yan. Ngayon, ang ating batas, mayroon tayong tinatawag na political question. Mayroon ding tinatawag na justiciable question. Pag sinabi mong political question, hindi pwedeng pakialaman ng korte yan. Kahit ang Korte Suprema. Pag sinabing political question, pwede bang pakialaman niya ng Korte Suprema? Hindi. Kaya nga, political question eh. Dapat bang i-impeach si Sara Duterte? Ay, walang pakialam ang Korte Suprema dyan. Political question yan. Pero, kapag sinabing justiciable question, pwedeng makialam ang Korte dyan, at lalo na ang Korte Suprema. Ang tanong, ang impeachment ba ni Sara ay political question o justiciable question? Eh, malinaw yan. Political question yan. Makikialam lang ang Korte Suprema dyan kapag may grave abuse of discretion. Ni-impeach kay Sara, discretion yan ng Kamara. Ang power na i-impeach si Sara o hindi, nasa Kamara. At kapag na-file yan, articles of impeachment sa Senado, kung Senado wala na ring discretion, ano na yan? Constitutional duty na yan ng Senado. Ang Korte Suprema, kahit pa Korte Suprema na yan, Supreme Court, hindi pwedeng pakialaman ang Kamara. Ang question kung dapat i-impeach si Sara hindi ay is political question. It is beyond the power of the court na pakialaman yan. Makikialam lang ang Korte Suprema pag may grave abuse of discretion. Nagkaroon ba ng abuso ang House of Representatives? Wala. Walang abuso yung House of Representatives niya. 245 na kongresista. Yung pumirma, ang kailangan lang 102. Tapos sasabihin ng kampo ni Duterte na naabuso ng mga kongresista ang kapangyarihan nila. Ay, sos. Attorney Israelito Torion, Attorney Martin Delgra, sige nga, balikan ninyo ang constitutional law ninyo. Ano ba ang impeachment? Political process yan. Kung political process yan, kung dapat bang i-impeach si Sara o hindi, beyond the reach of the court yan. That is not a justiciable question. Makikialam lang ang korte niyan kapag may grave abuse of discretion. May grave abuse of discretion ba? 245 na kongresista ang pumirma, babaliwalaay ng Korte Suprema? Ay, matindi. Wala ito. Alam nyo,
nagkakandara pa kayo, hindi nyo na mapipigilan yan. Tuloy-tuloy na yan. Kahit ang lahat nagsasabi naman hindi mapipigilan ang impeachment ni Sara. Ang tanong lang, kailan magi-start? Ang gusto kasi ni Chis Escudero, ang maabala pa ang pagsisimula. Kahit nga si Gatchalian, nakampi na ni Sara yan, si Gatchalian. Sabi ni Gatchalian, hindi naman talaga pwedeng hindi magkaroon ng impeachment. Magpuproceed talaga ang trial. Ang tanong lang kailan. Kaya itong mga abogadong ito ni Sara Duterte, sa Agusan del Sur, shout out kay Joaquin Mosquito. Shout out. Hindi nila mapipigilan yan. Ito namang mga abogado na ito, nagsayang lang kayo. Ang dami nilang dala-dalang papel, gano'n, no? Ang kakapal ng papel na dala nila, pinail nila yung petition nila sa Korte Suprema. Well, hindi nyo na yung mapipigilan. Kahit si Chis Escudero, ang magagawa lang na ni Chis Escudero, i-delay. I-delay. Pero kung pipigilan ang impeachment, ang sabi kasi ni Israelito Torion, defective, null and void ang articles of impeachment. Bakit daw? Kasi daw, may nauna daw na tatlong impeachment complaints na final. Tapos, nang final daw yung pang-apat na impeachment complaint, minaliwala yung tatlo. Hindi raw pwede yun. Defective daw yun. Mali daw yun. Null and void yun. Sus naman. Anong ginawa ng Kamara? Yung tatlong impeachment complaint, inarchive na, tinabi na. Kasi ang inadapt na nila, yung pang-apat na impeachment complaint. Hindi naman nagreklamo yung mga complainants ng first, second, and third complaints. Kung sino ang nag-file ng first impeachment complaint, yung una, kampo ni Leila de Lima. Sino yung nag-file ng pangalawang impeachment complaint? Sila Franz Castro. Sino ang nag-file ng ikatlong impeachment complaint? Yung mga clergy at saka mga lawyers. Ngayon, nang inarchive yung tatlong impeachment complaints kasi ang sinunod at ang ginamit na ay yung fourth impeachment complaint. Nagreklamo ba yung mga complainants ng first, second, and third impeachment complaint? Hindi. Sabi ng mga nag-file ng first, second, and third impeachment complaints, okay lang kami. Kahit yung fourth impeachment complaint na ang gamitin, basta matuloy lang. Di ba? Nung pakialam mo, Torion, kayo, Delgra, mga abogado kayo, anong pakialam nyo kung ang gagamitin ng Kamara na impeachment complaint ay yung pang-apat? Diskresyon nila yan kung alin ang i-adapt na impeachment complaint. Tama ka. May naunang tatlo. Pero ang ginamit ng mga kongresista, yung pang-apat, paano mo ngayon masasabi? Bakit? Pwede mo bang pakialaman ng mga kongresista kung ang gusto nilang i-adapt ay yung pang-apat? Ay, sos naman, Torion. Torion, Delgra. Anong pakialam ninyo? Diskresyon yan ng Kamara. Okay, may naunang tatlong impeachment complaints na final. Pero ang ginawa ng mga kongresista, may pang-apat pang impeachment complaint na final. Ang ginawa ng mga kongresista, inarchive yung tatlo, tinabi na yung tatlo. Hindi naman nagreklamo yung mga complainants. Bakit hindi nagreklamo yung complainant sa first, second, and third impeachment complaint? Sa kanila naman, ang importante, maisulong ang impeachment complaint. Kahit alin pa ang gamitin, fourth impeachment complaint man yan, okay sila. Saka, yung mga pumirma o nag-endorse ng first, second, and third impeachment complaints, pumirma din sila dun sa fourth. Si Congressman Sindanya, nag-endorse ng first impeachment complaint. Si Congresswoman Franz Castro, si Congresswoman Arlene Brosas, si Raul Manuel, sila yung nag-endorse ng second impeachment complaint. Nagpirma rin sila dun sa fourth impeachment complaint. Si Congressman Gabi Bernardo, nag-endorse ng third impeachment complaint. Nagpirma din siya dun sa fourth impeachment complaint. Kaya, yung unang tatlong impeachment complaints na inarchive na, tinabi na, wala na yon. Sa ngayon, isa na lang ang impeachment complaint na ginamit, yung fourth impeachment complaint. Anong problema doon? Anong problema doon kung yun ang inadapt ng Kamara? Karapatan nila yun. May pakialam ba doon ang korte? Pwede bang makialam ang korte na sabihin ng korte ang dapat na ginamit yung first, second, and third? Hindi.
Yan ang ano dyan. At saka, sinabi na ng Korte Suprema, urgent ito. At inorderan na ang Senado na within 10 days mag-comment. So, shout out Fidel Briones sa Milan, Italy. Oh, yan. Sabi ni Litres, forthwith is immediately action without delay. O, yan na ang gawin. O, wala ring bilib si Litres kay Uturion. Hindi mo nga daw na ipagtatanggol si Kibuloy. Oh, maghanda na lang daw kayo para ipagtanggol si Sara. Advice yan ni Jonathan Bernardo. Ha? Oh, di ba? So maliwanag po abogado po yan, Attorney Enzo Recto ng Bunyog Party List. Yan po, pinapaliwanag niya lang yung batas. Yan ang maganda sa mga abogado. Pinapaliwanag po yung mga sari-saring batas para tayo pong mga nanonood. Maaralan tayo. Ay, nyo ba yan yung mga magagaling sa batas, pinapaliwanag? Itong mga abogado ni Kibuloy, si Torion, nagdadagdag ito nung araw Wala, hindi siya umubra kay General Torre. Sabi ni Torre, kahit nga si Bato, walang nagawa kay General Torre. Sabi ni Torre, hindi ako aalis dito hanggat hindi ko dala ang ulo ni Kibuloy. So palpal sila. Si Torion at saka si Bato na walang laman ng utak, kundi puro patay. Siya pala yung may sabi ni Digo, nabulgar siya Yan. Sa Degra, yun yung abogado ni Duterte, nilagay sa MTRCB. Taga Davao sila. Tama si Atty. Enzo. Alam nyo, bilang mga pangkaraniwang Pilipino, saan kayo papanig? Doon sa tama. Katungkulan ba ng Kongreso at saka Senado mang-impeach ng Presidente, Vice Presidente sa Korte Suprema? Opo. Yun ang kanilang obligasyon. Pero ito si Chis Escudero, demonyo ng Bicol. Palibasa, demonyo Nag-recess na, sabi niya, wala na kami pakialam dyan. Doon na sa susunod na, after ng election, after ng SONA, sabi niya kay Bongbong. Kaya natanongin si Bongbong sa ng mga press, Mr. President, hindi mo ba pwedeng utusan si Escudero? Sabi ni Bongbong, hindi ko kayang utusan yan. Iwa-iwalay kami ng kapangyarihan niya, sabi niya. Pero kung tatawag sa akin si Escudero, yun. Kung tatawag si Escudero, halimbawa kahit ganito, Mr. President, gusto namin ituloy yung impeachment. Pwede po ba? Parang gano'n Sabi ni Bongbong, tumawag lang sa akin yan, si Escudero. Approve. Without cut. Sabi ni Escudero, hindi ako tatawag. Kasi si Escudero, tuta ni Duterte. Tuta. Alam niyo yung tuta. Nakakita kayong aso na may kulyar. Yung mga aso ko kinukulyar ko sa umaga. Ganon si demonyong si Escudero. Hindi natin nakikita yung kulyar, pero totoo niyan, meron siyang kulyar ni Duterte. Sabi ng konstitusyon, pag sinabing konstitusyon, wala pong pwedeng lahat ng Pilipino, maging presidente ka man, under the Constitution. Pero si Escudero demonyo, tuta ni Digong. Ayan. Sabi ng Korte Suprema, sige, Escudero, sagutin mo ito 10 araw. Yan, inutusan na siya. Magsisimula na yan. Diyan na lalarga yan. Pag in-order ng Korte Suprema, hindi pwedeng hindi ka sumunod kahit presidente ka pa. Presidente lang na Senado siya Sino bang ayaw ng impeachment? Lahat naman tao gusto impeachment. Bakit? Liban lang doon sa mga demonyo. Hindi papayag.
yung mga makadiyos papayag. Bakit? Gusto nilang malaman saan dinala ni Sarah yung pera ng taong bayan. Isipin nyo, meron siya resibo. Ang isa nakakapanginayang, ang sabi niya doon sa resibo, nagbigay kami ng 50 million sa Armed Forces of the Philippines. Armed Forces sa tao, basta sa mga sundalo, men in uniform. Kung Navy man yan o whatever. Sumagot sila yung sundalo, wala man po kami tinanggap. Pero meron resibo. Asan yung pera? Asan yung pera? Sabi ng sundalo, di naman namin tinanggap yung pera na yan. Asan ang pera? Natural. May packet. Nino? Siyempre yung ini-impeach. O hindi ba? Nagdudumilat ang katotohanan, ninanakawan ng taong bayan. Itong si Demonyong Escudero. Recess na. Naalala ko yung recess. Nung nag-aaral po tayo sa elementarya, senior na ako ngayon eh. Ang pinakamasayang subject, sabi nila, nung elementarya kami, recess. Subject daw yung recess. Kaya subject ni natutunan ni Escudero, ang demonyo, recess. O sige, dito na lamang po, ano? Basta, mas maganda po yan, mag-pray po tayo, ingin natin ang ustisya ng Diyos, para yung pera ng taong bayan, paano winawaldas? Sabi nga ni Johnny Enrile ng Cagayan, hindi naman makukulong si Sara, tatanggal lang siya sa pagiging vice-presidente. Yun ang way ng impeachment, to remove from the office sino man ang isang nanunungkulan na impeachable official. Okay? Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Sana na kayo ng video ito nasa maayos na kalagayan. At i-share nyo po ito sa mga kampo ni Satanas ng mga Dutertes para marinig nila. Wala tayong pinipili, wala akong pinapanigan. Ang pinapanigan ko, yung katotohanan. Sabi ni Jesus sa 8:32, 31 and 32. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Yan. Was na makilala mo yung katotohanan, kaibigan. 1:31-32 ng 1, sabi ni Jesus. Okay, kunan ko yung Bible. Basahin natin. Juan 8:31. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay nga kayo nga'y mga halagad ko. 32. Ito na po. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lalaya lang po ang bayang Pilipinas sa katotohanan. Pero ang problema sa mga Duterte, ayaw nila sumikat ang katotohanan. Ang gusto nila, puro kadiliman kasi mga demonyo sila ni Satanas. At isa na sa SP Chis Escudero ng Bicol, demonyo ka, sa kadiliman ka. Sinasabi ng konstitusyon, hindi pwedeng pigilan. Tapos ang rason mo lang, demonyo ka. Ano? Recess na kami. Para kang batang nag-aaral sa elementarya, ang favorite subject ay recess. Sabi ni Satanas, yung sa lumantipan, saka ebatadan. Yan ang tatay ninyo. Nagbasa po ako. Lalaya ang bansang Pilipinas sa pagdidilim ng Dutertes sa pamamagitan ng katotohanan. Sabi ni Jesus. Sige, hanggang dito na lamang po. Itong inyong kaibigan kay Kristo.
God bless us all. Ang gamit ko po palang Biblia ay binigay ng, kita nyo yung lampara. Ano yan? The Gideon International. Okay. Like. Share na share. Kayong mga na-share, i-share nyo sa mga Dutertes ito. Ayan. O kaya kay Torion, kay Degra, doon nyo i-share sa kanila. O kaya kay Sarah, o kaya si Diggs. Para marinig nila si Atty. Enzo. At saka ako. Sa Biblia. Okay. Sige po. Naway dat na kayo ng video ito. Nasa maayos na kalagayan. God bless us all. Bye-bye.